Ang movie natin ngayon ay pinamagatang The Stepfather. Siyempre kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng like bilang suporta. Nag-umpisa ang movie sa Salt Lake City. Makikilala natin si Grady Edwards na kinulayan ng kanyang buhok at inaahit ang kanyang balbas. Pagkatapos ay tinanggal niya ang brown na contact lens niya na nagpapakita na meron siyang asul na mga mata. Mamaya pa, dinala niya ang kanyang mga bagahe sa pinto at pumunta sa kusina para mag-almusal. Sa sala, naroon ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa at mga anak. Ang kanyang kalmadong kilos ay nagpapahiwatig na siya ang may kagagawan sa pagkamatay ng mga ito. Habang hinuhugasan ni Grady ang mug, nasa lababo din ang mga sandata na ginamit niya sa pagpatay sa kanyang pamilya. Kinalaunan, kinuha na ng lalaki ang kanyang bag at umalis na ng bahay. Sa departamento ng kapulisan, tinanong ni Captain Mackey si Detective Shea kung sa palagay ba nito na ang sospek ay ang dating asawa ng babae na si Dylan. Pero sinabi ng pulis na nasa ibang lugar ito at malungkot dahil ito ang kanyang unang Pasko na wala ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Detective Tyler na ang reaksyon ni Dylan nang makita nito ang dati nitong asawa at katawan ng kanyang mga anak ang talagang nagpatunay na wala siyang kinalaman sa pagpatay. Pagkatapos, nagtataka ang kapitan kung ginawa ba ito ng kanilang stepfather na si Grady Edwards, pero ang alam lang ng mga pulis tungkol sa lalaki ay mula ito sa Kansas at wala ito sa lahat ng kanilang database. Naniniwala si Tyler na may pananagutan din si Edwards sa isang katulad na kaso sa New Jersey 3 taon na ang nakakalipas nang mamatay ang isang babae at 3 nitong anak dahil sa tama ng bala sa ulo at nawala din ang stepfather ng mga ito. Palaging binabayaran ng lalaki ang kanyang renta at anumang binibili ng cash dahil walang ID na kailangan at lagi nitong target ang mga byuda o diborsyado na babae. Makalipas ang 6 na buwan sa isang grocery store sa Portland, nakita ni Edward si Susan na nakikipagtalo sa kanyang mga anak na sina Sean at Beth. Magalang siyang nakisali dito at sinabihan ng batang lalaki na palaging maging mabait sa kanyang ate at natuwa ang ina ng mga ito sa kanyang payo. Tapos ay nakita nito ang singsing sa kanyang daliri at sinabi na napakaswerte ng kanyang asawa. Pero nagsinungaling si Edward at sinabing sinusuot niya pa din iyon kahit na nawala na ang kanyang asawa at anak dahil sa aksidente noong nakaraang taon. Sa labas, nilapitan ni Susan si Edward at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanila para kumain ng pizza. Sinabi ni Susan na kamakailan ay nakipagdiborsyo siya sa kanyang asawa at sinabi na nasa 8 gulang naman na sila. Pagkatapos niya magpakilala, nagpakilala si Edward bilang si David Harris. Makalipas ang 6 na buwan, ang anak ni Susan na si Michael ay umuwi mula sa paaralan ng militar kasama ang kasintahan nito na si Kelly. Sinabi nito na hindi siya makapaniwala dahil hindi siya sinundo ng kanyang ina sa airport. Ipinaliwanag ni Kelly na busy ang kanyang ina kaya naman siya ang sumundo sa kanya. Tapos, tinanong ni Michael kung nakilala na nito ang nobyo ng kanyang ina at sagot nito na ilang beses na niya itong nakita at mukha itong mabait. Gayunpaman, iniisip ni Michael na masyadong nagmamadali ang kanyang ina dahil 6 na buwan pa lang nitong kilala ang lalaki. Kaya sinabi ni Kelly na matanda na ang kanyang ina at alam na nito ang tama at mali. Pagkalabas sa likod ng bahay, nandoon ang pamilya ni Michael at kanyang mga kaibigan para sa isang surprise party. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang ina at mga kapatid at tita niyang si Jackie at kasintahan nitong si Leah na hindi niya nakita sa loob ng 1 taon. Tapos, ipinakilala ni Susan ang kanyang kasintahan sa kanyang anak na halatang hindi komportable sa sitwasyon. Kinalaunan, tinanong ni Susan sina Jackie at Leah kung nasisiraan na ba siya dahil mabilis siyang pumasok sa relasyon kaya tiniyak ng kapatid nito na mahal siya ni David at naniniwala ang lahat na magiging mabuting mag-asawa sila. Pagkatapos, nagpasalamat si David sa pamilya dahil sa pagtanggap sa kanya. Sa kabila ng magalang nitong pasasalamat, sinabi ni Michael na nasusuka siya sa sinasabi ni David. Samantala, sinabi ni Susan kay David na ipapasok siya ni Jackie sa trabaho bilang isang real estate agent na agad niyang tinanggap. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ni David si Michael at sinabing magkita sila sa basement ng ilang minuto. Habang papunta doon, nakita ni Michael na may lock sa labas ng pinto ng basement. Pagkababa ng hagdan, nakita niya ang mga bagong cabinet na nakalock sa dingding. Tapos biglang sumulpot si David at ipinaliwanag na itinatago niya sa loob ang kanyang mga tool. Pagkatapos ay naglagay siya ng alak at sinabing gusto niyang maging isang tunay na pamilya sila. Dagdag pa niya na kakausapin niya si Susan at sisiguraduhin na hindi na niya kailangang bumalik sa paaralan ng militar. Sinabi niya na nalaman niya na mahusay siyang manlalangoy at dati siyang nakikipagkumpetensya sa University of Oregon.
Pagkatapos, hinikayat ito ni David na magsanay dahil makakakuha siya ng scholarship sa kolehiyo. Kinagabihan, tinanong ni Michael ang kanyang kasintahan kung pwede ba siya nitong samahang kumuha ng driving license, pero sagot nito na pag-iisipan niya muna dahil gusto niya kung gaano siya nakadepende sa kanya. Sa kabilang eksena, sinabi ni Susan kay David na mas mainam kung mananatili ang kanyang anak sa paaralan ng militar para sa kanyang senior year. Sinubukang ipaliwanag ni David na ang pinakamagandang lugar para sa binata ay sa bahay kasama ang pamilya. Pero sinabi ni Susan na hindi nito nakita kung gaano kapasaway si Michael noon. Sa kanyang silid, isinuot ni Michael ang kanyang headphone para hindi marinig ang mainit na bardagulan ng mag-asawa. Sumunod na araw, nakipag-usap si David kay Mrs. Rivers, ang athletic director ng dating paaralan ni Michael. Kinalaunan, ibinalita niya ang magandang balita na nakakuha siya ng pwesto ni Michael sa swimming team para sa summer practice. Isang hapon, hindi nakinig si Sean sa kanyang ina na hinaan ng volume ng TV. Tapos ay biglang pumasok sa kwarto si David at agresibong hinawakan ng bata sa leeg at siya mismo ang naghina ng TV. Sa kusina, nakita ni David ang magkasintahan na sobrang tamis sa isa't isa at mukhang napapasobra na sila. Gayunpaman, sinabi ni Susan na wala siyang pakialam dahil maganda ang impluensya ni Kelly sa kanyang anak. Kinagabihan, napansin ni Susan ang kakaibang kinikilos ni Sean. Pagkatapos, nalaman ni Michael na nawalan ng asawa at anak na babae si David dahil sa aksidente sa sasakyan. Ipinapaliwanag kung bakit palagi niyang sinasabi kung gaano kahalaga sa kanya ang pamilya. Tapos, biglang dumating si Jay, ang dating asawa ni Susan para kunin sina Beth at Sean. Nagtataka si David kung bakit hindi kinakausap ni Michael ang kanyang ama at sagot nito na ayaw niya. Kinalaunan, tinanong ni David si Michael kung gusto ba nitong sabay na mananghalian bukas. Sumunod na araw, ang kapitbahay nila na si Mrs. Cotter ay dumaan at may dalang pusa para kausapin si Susan. Sa kusina, bumahing si Susan dahil allergy ito sa pusa at sinabi ni Mrs. Cotter na ang palabas sa TV na America's Most Wanted ay nagpalabas ng isang kwento tungkol sa isang serial killer kung saan nagpakita sila ng sketch ng pulis na kamukha ni David. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin dahil ang matanda ay laging nagkakalat ng hindi magandang chismis. Sa kainan, hiniling ni David kay Michael na siya ang magiging best man sa kanyang kasal at tinanggap niya ito. Tapos, sinabi niya noong araw na nakita niya si Susan sa grocery store ay binago ang kanyang buhay, lalo na pagkatapos mawala ng kanyang asawa at anak na si Michelle. Makalipas ang ilang segundo, sinabi niya na ika-11 kaarawan na dapat ang kanyang anak na si Lisa sa susunod na linggo, na ikanalito ni Michael dahil Michelle ang una nitong binanggit na pangalan ng kanyang anak. Para takpan ang kanyang pagkakamali, sinabi ni David na ang buong pangalan ng kanyang anak ay Lisa Michelle. Kinahapunan, galit na nagmartilyo ng karatula si David sa harap ng bahay habang iniisip na muntik na siyang mahuli sa kanyang kasinungalingan. Pagkatapos ng trabaho, tinignan niya ang website ng America's Most Wanted at nakita ang sketch ni Grady Edwards. Kinalaunan, pumasok si David sa bahay ng matanda at inilaglag ito sa hagdan ng basement at pinatay. Sa kwarto, habang mainit ang bardagulan ng dalawa, biglang napatigil si Kelly dahil feeling niya ay may nanonood sa kanila sa pinto. Nang tignan nito ni Michael, biglang lumitaw si David na kinatakot ni Kelly kaya nagmadali na itong umuwi. Tinanong ni Michael kung pinapanood ba sila nito pero sagot ni David na kakauwi niya lang mula sa trabaho. Habang naghahapunan, bumahing si Susan kaya nagtanong siya kung pumunta ba ang kanilang kapitbahay habang wala siya. Sagot ni David na nakita niya ang matanda kaninang hapon. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Jay sa bahay at kinumprante si David dahil sa paghawak nito kay Sean sa leeg. Ipinaliwanag ni David na kailangan niyang disiplinahin ng bata dahil hindi maganda ang pagpapalaki ng ama nito. Para mabawasan ang sitwasyon, inawat ni Michael si Jay at kinuha ang nalaglag nitong cellphone. Sa labas, ibinalik ni Michael sa kanyang ama ang cellphone nito at sinabi na wala siyang tiwala kay David dahil halos wala silang alam tungkol dito. Pagkatapos, humingi ng tawad si Jay sa lahat ng nangyari noong nakaraang taon at tiniyak niya na kahit hiwalay na sila ng kanyang ina, lagi siyang nandyan para sa kanya. Samantala, humingi ng tawad si David kay Sean at nangako na hindi na mauulit. Sa bintana, pinagmasdan ni David ang mag-ama na nagkasundo na. Sa kwarto, binigyan diin ni Susan na kahit kailan ay hindi sila gumamit ng pisikal para disiplinahin ang mga bata sa kanilang pamilya. Kinagabihan, nagising si Michael para gumamit ng banyo at narinig niyang bumubulong si David sa ibaba. Sa opisina, hiniling ni Jackie kay David na punan ang mga kinakailangang form at magpasa ng photo ID para hindi na kasyang ipapasahod sa kanya. Dahil ayaw niyang ilagay ang kanyang larawan sa anumang uri ng database, sinabi ni David kay Jackie na nagpasya na siyang huminto sa trabaho. Nang tanungin siya kung bakit, sinabi niyang napagtanto niya na hindi iyon ang trabaho para sa kanya.
Habang nakikipag-inuman si Susan sa kanyang mga kaibigan, dumaan si Jay sa bahay para magpaalam sa mga bata bago pumunta ng airport. Pagkatapos, nakatanggap ng tawag si David kay Susan at nagtanong kung nakarating na sa bahay ang dati niyang asawa, pero sinabi ni David na hindi pa. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Jay na tumawag siya sa opisina ng alumni ng University of Oregon at nalaman niyang 4 lang ang David Harris ang nagtapos sa nakalipas na 30 taon at wala kahit isa sa kanila ang tumugma sa taon na sinasabi ni David na naroon siya. Dagdag pa niya na gumawa lang siya ng ilang pananaliksik sa kanyang nakaraan dahil nangako siya sa kanyang anak na si Michael. Tapos, biglang pinatumba ni David si Jay gamit ang isang plorera. Dahil abala ang mga bata sa paglalaro ng video game sa itaas, hindi nila pinansin ang ingay. Tapos ay binayaran ni David ang taxi driver na naghihintay at dinala si Jay at mga bag nito sa basement. Pagkatapos, pinatay niya ito gamit ang plastic bag. Sa kabilang eksena, sinabi ni Jackie sa kanyang kapatid na nakapagtataka na huminto si David sa trabaho sa parehong araw nang tanungin niya ito ng detalye tungkol sa buhay nito. Kinalaunan, sinabi ni David kay Susan na sa palagay niya ay galit si Michael dahil hindi sila pinuntahan ng kanilang ama bago umalis at humingi din siya ng tawad dahil nabasag niya ang plorera. Samantala, sinabi ni Leia kay Jackie na laging nagbabayad si David ng cash tuwing lalabas sila para kumain. Kaya sinabi ng babae na tatawagan niya si Jay dahil pareho silang may hinala kay David. Sa basement, ginamit ni David ang cellphone ni Jay para magpadala ng mensahe kay Michael at sinabing nag-background check siya kay David at wala siyang nakitang kakaiba. Pagkatapos, inilagay niya ang cellphone sa isang bag na nasa loob ng nakalock na cabinet. Sumunod na araw, nakita ni David ang mga sasakyan ng pulis sa labas ng bahay ng kanilang kapitbahay. Sa bintana, narinig ni Michael na nakikipag-usap si David sa mensahero na nagsasabing na aksidente ang kapitbahay at natagpuan ito ng kanyang pamangkin kaninang umaga. Gayunpaman, nang makinig si Michael kay David na naghahatid ng balita sa pamilya, sinabi nito na nalaglag si Mrs. Cotter sa hagdan at nabali ang likod, mga detalye na taliwas sa sinabi ng mensahero. Kinalaunan, tinawagan ni Jackie si David at sinabing kahit hindi na siya nagtatrabaho sa opisina, kailangan pa din itong punan ng mga form para sa mga papeles ng buwis. Habang pinupunan ng magkasintahan ang mga aplikasyon sa kolehiyo sa tabi ng pool, sinabi ni Michael kay Kelly ang kanyang hinala kay David. Sinabi nito na namatay si Mrs. Cotter pagkatapos nitong sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa sketch ng pulis. Dagdag pa niya ang mga detalye tungkol sa pagkamatay na hindi naman sinabi ng mensahero. Gayunpaman, inisip ni Kelly na baka nagkataon lang ang lahat dahil kinumpirma na ng kanyang ama na malinis ang background ni David. Nang umalis si David para sunduin ng mga bata, pumasok ang magkasintahan sa loob ng kwarto para silipin ang kanyang mga kagamitan. Gayunpaman, tinawagan ni Susan si David at sinabing bumalik na siya ng bahay dahil siya na ang susundo sa mga bata. Tapos ay narinig nilang dumating si David at matagumpay silang nakabalik ng pool kung saan nagpanggap sila na parang walang nangyari. Habang naghahapunan, tinanong ni Susan kung tinawagan na ba siya ng kanyang ama. Sagot ni Michael na ang huling mensahe nito ay isang paghingi ng tawad dahil hindi ito nakapagpaalam sa kanila bago umalis. Nang hawakan ni Beth ang kamay ni David para tanungin kung ayos lang siya, naalala ni David ang huling pamilya na pinatay niya na nakaupo sa paligid ng hapagkainan. Nang gabing iyon, tinawagan ni Michael ang kanyang kasintahan at sinabing malamang ay tama siya tungkol sa pagiging paranoid niya at mas mabuting tumuon siya sa kanilang mga aplikasyon sa kolehiyo. Gayunpaman, pumasok si David sa kanyang kwarto para pag-usapan ng seryoso ang tungkol sa pagtitiwala, pero umalis si Michael para mag-computer. Sa kanyang gulat, may history ang computer ng website ng America's Most Wanted at nakita niya ang sketch ng pulis na sinasabi ni Mrs. Cotter. Sumunod na araw, pinakita niya kay Kelly ang sketch at sinabi nito na kahibangan ang kanyang iniisip. Dagdag pa niya na wala siyang makitang anumang mga larawan ni David sa bahay dahil hindi nito gustong makuha ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil mas mukhang interesado si Michael sa pagsisiyasat kaysa sa kanyang aplikasyon sa kolehiyo, nainis ang kanyang kasintahan at pumasok na sa loob ng bahay. Sa kusina, sinabi ni David na dahil malapit na sila maging pamilya, pwede niya itong kausapin tungkol sa anumang bagay na kinasasangkutan ni Michael dahil pareho nilang gusto na mapabuti ito. Nang makita ang nakakatakot nitong pagtingin sa kanya, mabilis na nagdamit si Kelly at sinabing kailangan na niyang umuwi. Sa basement, nagpadala si David ng isang pangmensahe gamit ang cellphone ni Jay na nagsasabing tatawagan niya ang kanyang anak sa susunod na araw. Pagkatapos, nabasa niya ang mensahe ni Jackie para kay Jay na gusto siyang pag-usapan. Bigla, nagring ang cellphone mula sa tawag ni Michael at narinig ng binatilyo ang ring sa pamamagitan ng ventilator.
Bumaba siya para tignan ito pero nakita niya si David na gamit ang cellphone sa sala at napagtanto niya na iyon ang narinig niyang cellphone. Nang tanungin ni Michael kung nasaan ang susi ng basement, sagot ni David na hindi niya rin makita. Habang hindi nakatingin si David, si Michael ay lihim na kumuha ng kanyang larawan gamit ang cellphone. Kinalaunan, sinabi ni Susan na mukhang mas malamang na mananatili ang kanyang anak sa Portland para sa kanyang senior year at tumugon si David ng masamang tingin. Kinagabihan, sinabi ni Susan na isasama niya sina Beth at Sean sa bahay ng kanyang kaibigan na maghahatid sa kanila sa summer camp bukas. Pagkatapos maligo, tinignan ni Michael ang kanyang cellphone at nalaman na may nag-delete ng larawan ni David. Kaya, pumunta siya sa bahay ni Kelly at sinabi dito ang nangyari. Dagdag pa niya na nawawala ang susi sa basement dahilan para maniwala siya na may tinatago si David doon. Nang gabing iyon, hinarang ni David ang mga email ni Jackie kay Susan na pribadong imbestigahan ang background ng kanyang asawa. Para hindi malaman ang kanyang pagkakakilanlan, binura ni David ang email. Kinalaunan, pumunta siya sa bahay ni Jackie at nilunod ito sa pool. Nang makauwi si Susan sa bahay, sinabi ni David na nag-jogging lang siya. Dahil nagrereklamo si Susan na nahihirapan siyang matulog kapag may bagyo, iminungkahi ni David na uminom siya ng gamot na pampatulog. Samantala, hiniling ni Michael kay Kelly na manatili sa sasakyan at magbantay dahil susubukan niyang pumasok sa basement. Kumuha siya ng flashlight sa garahe at pumasok sa bintana ng basement. Pagkatapos, sinira niya ang lock para mabuksan ang nakalock na cabinet kung saan nakita niya ang bag at sirang cellphone ng kanyang ama. Sa labas, nakita ni Kelly na nakabukas ang ilaw sa sala pero nang subukan niyang tawagan ang cellphone ni Michael, nalaglag ito at nabasag sa sahig. Dahil hindi ito sumasagot, nagpasya siya na pumasok sa bahay. Sa takot ni Michael, nakita niya ang bangkay ng kanyang ama sa freezer. Kasabay nito, naabutan ni David si Kelly na sumisilip sa bintana ng basement kaya pinatulog niya ito. Nang marinig ni Michael ang nangyari, mabilis niyang sinubukan lumabas pero sinarado ni David ang labasan at ikinulong siya sa loob ng basement. Kinalaunan, kinaladkad ni David si Kelly sa loob ng bahay kaya kinalampag ni Michael ang pinto. Dahil sa ingay ay nagising si Susan at nakita niya si David sa kusina. Sinabi nito na akala niya na iyon ang perpektong pamilya para sa kanya pero nagkamali siya. Pinagalitan niya ang nalilitong si Susan at sinabing hindi maganda ang ginawa niyang disiplina sa kanyang walang galang na anak. Bigla nitong sinabi na maaaring siya ay si Grady Edwards at pagkatapos makita ang walang malay na si Kelly, napagtanto ni Susan na siya ang mamamatay tao na tinutukoy ni Mrs. Cotter. Tapos ay hinabol siya ni David kaya sinubukan niyang magtago sa banyo. Kasabay nito, nakalabas na si Michael sa basement at tinulungang makatayo ang kanyang kasintahan. Habang sinusubukang buksan ni David ang banyo, nabasag ang salamin at nakakuha si Susan ng isang tipak. Nang subukan siyang saksakin ni David, mabilis niya itong nasaksak sa leeg gamit ang bubog at bumagsak ito sa bathtub. Makalipas ang ilang sandali, muling nagkasama ang tatlo pero humarang si David sa hagdan kaya napilitan silang umakyat sa attic. Habang nakikipagtalo si Michael sa mamamatay tao, nalaglag siya sa bulok na kisame. Tapos sinubukan ni Kelly na takutin si David gamit ang banso. Gayunpaman, biglang nahulog ang dalawang babae mula sa kisame at bumalik sa ikalawang palapag. Makalipas ang ilang segundo, hinarap ni Michael si David at tinulak papuntang bubong. Habang sila ay nagkakagulo, itinulak ni Michael si David mula sa bubong. Pero nang silipin niya ito, hinawakan siya nito kaya pareho silang nalaglag sa lupa. Makalipas ang isang buwan, nagising si Michael mula sa pagkakoma at nalaman na nakatakas si David bago dumating ang mga pulis. Samantala, nagtatrabaho na ngayon ang mamamatay tao sa isang tindahan ng hardware kung saan nakilala niya ang isang babae na nawalan ng asawa, 2 taon na ang nakakalipas. Tulad ng ginawa niya kay Susan, sinabi niya na nawalan din siya ng asawa at anak sa aksidente sa sasakyan noong nakaraang taon at nagpakilala bilang si Chris na nagpapahiwatig ng hindi magandang pagpapatuloy ng kanyang malungkot na paghahanap para sa perpektong pamilya. At dito nagtatapos ang movie. Thank you for watching.